Balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sumanib sa senatorial slate under alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tinawag ng taong bayan na walang paninindigan matapos sabihin ito noon na hahabulin ng pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan. Ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos sumanib sa senatorial slate sa ilalim ng alyansang para sa bagong Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos, dating senador na si Manny Pacquiao, tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na mag-aral ka muna dahil sa tila pagsawsaw nito noon sa usapin ng West Philippine Sea. Mag-aaral ka muna, yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang pahayag nito tungkol sa West Philippine Sea. At kung ating matatandaan, noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan nangako siyang hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth na ayon sa ilan. Ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Politika nga naman dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni PBBM para sa 2025 midterm election at nanumpa na nga ito sa harap pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Present pa ito sa opisyal na pag-anunsyo ni PBBM sa kanyang line-up sa senatorial slate na kanyang inendorso para sa midterm election 2025 sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Kasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito Soto, re-electionist na sila Bong Revilla, Tito Lapid, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation, Abby Binay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Binhor Abalos na mga bagong senatorial aspirant. Tila nga raw pakapala na ito ng mukha dahil sa naging pahayag nito noon, tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Hilahin ko silang lahat papuntang kulungan. Kaya nga sabi ko mega prison eh. Ito ang pangako ni presidential candidate Manny Pacquiao kung hahabulin ang mga Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Ang sabi, Manny Pacquiao, ang sabi mo nakaraan, hihilahin mo silang lahat papuntang kulungan. Ay kailangan managot yung mga Marcos, pakpak ganon. Eh anong nangyari ngayon? Tumakbo kang senador dyan sa administrasyong Marcos. Sana Eh ano na? Nasaan na yung mga pinagsasabi mo? Eh idol ko pa naman itong si Pacquiao sa boxing. Pero pagdating dyan, eh magkakalat lang sa Senado yan. Anong nagawa ni Manny Pacquiao? Nung nasa senador, aminin nating lahat, pinagtatawanan lang siya. Tapos ngayon, ibabalik nyo si Pacquiao dyan sa Senado? Oh, sinong maniniwala dyan? O nasaan na yung pinagsasabi mo? Katapang-tapang mo pa, sinasabi na pananagutin yung mga Marcos dyan sa ill-gotten, kung ano-anong mga pinagyayaw-yaw mo. O paano mo panindigan yan ngayon? Ibig sabihin pala, nagsisinungaling ka lang noon nung 2022. Ilang taon lang yung lumipas? 2024? Eh ba, nagbago bigla yung ano mo Iit na nga At dahil dito, tituloy mapigilan na magbigay ng komento ng ilan sa marami sa ating mga kababayan na tila nga raw pakapala na ito ng mukha at tila natatawa na lamang sila dahil noon sabi niya hahabulin daw niya ang pamilyang Marcos sa di umano'y mga ninakaw nito. Pero ngayon, nakipagkampihan na para sa senatorial slate ng Marcos administration. At ayon pa sa kanila, si Pacquiao nung una bilib ako sa kanya kasi may takot sa Diyos. Pero ngayon, nag-iba at walang isang salita, balingbing din, hahaha, walang paninindigan. Ang dali namang bumaliktad ang taong ito. Talagang mangga rin Maraming taong naging ungrateful ito. Kasama na si Sir Chavit Singson na ginawa niya ng pagtalikod pagkatapos niyang manalo sa una niyang pagtakbo bilang senador. We really need people with integrity and dignity, not user for the sake of power. Walang word of honor at walang prinsipyo. Bihira na yata ang mga taong may dignidad. Mabibilang mo na lang sa daliri. Hinura niya sa lupa at hinimod niya. Kadiri Manny Pacquiao, no to Pacquiao. Di man yan magnakaw. Gusto niya ng power at influence. Ayaw
Pacquiao kung bumoto nang binubulungan lang ng alipores niya. May paniwala ako I cast my vote to the rich man because di na siya magnakaw. Pero mas mahalaga pala ang may paninindigan. If you are known godly person, you must stand to the truth that majority believes. Kung ako lang pakman, mag-independent na lang ka, may posibilidad na manalo ka. Sayang, ba't ka nagpagamit? May pangalan ka na as pangbansang kamao. Si Pacquiao hindi kurakot, yumaman sa sariling sikap. Pero sinayang mong pangalan mo. Sayang ka talaga. Hinahangaan kita sa galing mo at matino ka. Pero bakit ka umanib sa mga taong alam mong may maling ginagawa? Madadamay ka sa kanilang dungis. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka pumasok. Kasi bansa natin na nakasalalay dito. Hindi yung mga pera at negosyo mo at gagamitin ka lang ng mga taong pansariling interest lang ang iniisip. Unquote. Naalala nyo pa ba ito mga Lods? Okay sa akin, magdebate kaming dalawa lang. Ay? Gusto natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Yan ang hamon ni Senador Manny Pacquiao sa kalaban niya sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. Bukod sa absent sa debate, dismayado rin si Pacman sa komento ni BBM na hindi naman lumalabas sa debate ang plataforma ng mga kandidato. Ano bang plataforma ang gusto niyang marinig? Ay mag-attend siya ng debate para malaman din ng taong bayan yung kung anong plataforma niya. Oo, Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa kurap. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang kurap. Iboboto nyo pa ba si Pacquiao? Grabe, no? Pakapalan ng mukha, no? Nasaan ang mga paninindigan nitong mga hinayupak na to? Sila pa nga ang number one, no? Na bumabatikos before kay President BBM. Tapos right now, kasali siya sa slate ng Marcos administration. Iba din talaga Pacquiao. Alam mo Pacquiao, kahit Bisaya ka, never. Ha? Kahit Bisaya ka, pero hindi ka na namin iboboto. Ha? Nasaan na yung paninindigan mo dati? Sabi mo, korap masyado. O, bakit nakipagsanib puwersa ka sa sinasabi mong korap? Ha, diba? Yan si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, sobrang nasasayangan talaga ako kay Ping Lacson. Bakit siya nakisama doon sa Marcos admin?